be that fool in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? Please just speak to me from heaven's open door, and I can't be that fool in this world anymore.
At wala hong hihigit pa sa ginawang kadakilaan ni Kristo sa atin. He gave Himself. Amen? I hope to God that we would be able to give ourselves sa Diyos. Pagka hindi natin ibigay ang sarili natin sa Diyos, believe it or not, you are giving yourself to another person, and that's Satan. Wala hong gitna lagi sa Diyos. You either serve Him or not serve Him. If you do not serve Him, we are automatically serving the devil. So that is the reason why we are in church. Para lagi tayong aware that there's no middle ground. It's either white or white and black. It's either God or Satan. So, mag-isip na tayo. Mag-decide na tayo. Ngayon pa lang. Are you saved? If you're saved, serve Him. Kung di ka naglilingkod sa Kanya, why? Then kung di ka naglilingkod sa Diyos, you are serving the enemy. And that is a very dangerous way of life. Dahil pagka ang buhay mo nasa magkabilang panig, lalo kang mabubulit sa kapahamakan. Gusto mo natin bago sa John chapter 20, verse 24 and 25. John 20, 24 to 25. Before we do that, normal ho ng tayo mga Kristiyano, ay magkaroon ng pagdududa. There's nothing wrong. Pero kung mananatili ka dyan at hindi mo, you will not deal with it, magkakaproblema ka sa Diyos. But having some doubts, God will help us. Okay, let's read John 20, 24 to 25. Begin. Now we can do it louder. Verse 25. Tayo mag-share po. Salamat po. Pagpalay ng Panginoon sa tang nabasa sa ngalan ni Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen? Are you sure na kung kayo buhay ng buhay, pupunta kayo sa langit? I hope to God na kayo, ako, anytime mamatay, pupunta tayo sa langit because we have that assurance. But hindi rin po naman nating binawalang halaga na sometimes we have some doubts dahil nakagawa tayo na hindi tama. Because emotions can be tricky. May panahon na parang hindi ka ligtas, may panahon na alam mo, ikay patungo sa langit. But let me tell you this, doubting your salvation can be dealt with at pwede mong tiyakin ang kaligtasang taglay mo. Amen? Pwede mo matiyak ngayon hanggang kailan pa man ang iyong kaligtasang tinanggap mula kay Kristo. Now, basahin natin ng 1 John 5:13. You take down this verse, guhitin niyo sa inyong mga Bible. This will help us deliver from doubts. 1 John 5:13, begin. Church, itong bagay nito sinulog ko sa inyo, sabi ni John. Itong Bible, particular yung verse na yan, yung kanyang aklat, isinulat niya para malaman nyo, listen, isinulat niya para malaman nyo na ikaw ay meron. Amen? Na meron kang buhay na walang hanggan. May lupa kayo sa inyong mga ari-arian. Ano patunay na meron kayong lupa? Titulo. Amen? So, kahit anong sabihin ng mga squatter, transient, dwellers, na kanila yun, pag yung lupang yun nakapangalan sa inyo, wala silang kasiguruhan, you have all the assurance because you
have the written title nakapangalan sa iyo. And this title proves na meron kang putol ng lupa, ito patunay. Amen? Ang Bible ay isinulat, particular na verse, to let you know na tayo sumampalataya kay Kristo, tayo mga anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang, ligtas ka na. Ngayon pa lang, anak ka na ng Diyos. Any moment ka mamatay, pupunta ka sa langit. Bakit? Kasi ikaw ay nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen? May God deliver us from doubts. Si Thomas, binasa natin kanina, Kristiyano, tauhan ng Panginoon. Pero sabi niya, maliban na mailagay ko yung daliri ko sa tagiliran at sa kanyang kamay na maniniwala. Nagduda rin siya. That's why he was called the doubting Thomas. But let me give you 3 things. Pero ngayon hindi ko matatapos. I just discuss one test para matiyak natin na tayo ay merong buhay na walang hanggan. For you to have your doubts slip away, para tayo mawalan ng duda sa kaligtasan meron tayo. Let's have a test. Una, commandment test. Next week, looban ng Diyos, companion test. At pangatlo, na test na pwede ating daanan, pagkatapos ng lahat ng yan, yung pangatlong test na commitment test. But today, we'll just discuss commandment test. Again, mga kapatid, we need to have that assurance of salvation dahil pag meron mong katiyakan, paratang kalooban mo, may pinanghahawakan ka, naniniwala ka, buong loob mo na ikaw ay Kristiyano, buong loob mo papunta ka sa langit, buong loob mong pinatawag ka sa mga kasalanan, not by anybody else but by Jesus Christ, meron kang tinatapakang matibay. You have the base of your work kung saan ikaw ay makakapag-share, makakapag-akay ka ng kaluluwa. Why? Kasi ako, pupunta ako na langit, kaya ikaw, inaakay kita. Sigurado ako. So pag kami dumating sa inyong mga relihiyon, just to play with them, tanong niyo sila, o wag na yung paniniwala niyo kay Kristo. Ngayong oras na to, tanongin niyo, kung ikay mamatay, honest to goodness, kung mawihan ka ng buhay, kung ikay mamatay sa iyong kanatatuyuan, saan pupunta yung kaluluwa? At pag sinabi niya, wala nakatitiyak nun, sabihin sa kanila, yan ang abas na sabi ko sa inyo eh. Kayo nga hindi nyo natitiyak, pakupasin nyo kami dadalhin. Ang lahat ng relihiyong yan, liban sa Baptist na tama. Ang tulong nila, umanit ka sa reliyon, manatili ka sa reliyon, magpakatino ka doon, magpakabigay ka ng pera, lahat gumasos ka, manatili ka ng mamatay ka, baka ka maligtas. Makapatid mo sa Bible yun. Amen? Ang sinasabi ng Bible, kayo sumampalataya sa Kanya, at ikay humingi ng tawad sa Diyos, and God will give you eternal life. John 3:16, ang liwaliwanag. Ganyan nila ba ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, na kayo binigyan kanyang bugtong anak upang kung sino man sa Kanya ay sumampalataya, hindi mapapahamak sa impyerno. Magkakaroon siya ng buhay ng nangangan. So again, 1 John 5:13, tumabagay din, sinusulat ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, na kayo ay may buhay ng nangangan kasi kayo ay nanampalataya. Ang tanong, kayo binanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Honest to goodness, do you have the time, moment in your life na isang araw, nagsisi ka ng kasalanan, tinagap si Kristo bilang tagapagligtas, hindi ka ng tawad sa Kanya, at sinabi ng Panginoong Diyos, pumasok ka sa iyong puso. Ginawa mo po ba yun? You did that? Ginawa niyo po ba yan? God is telling you, you have eternal life. Amen? Huwag ka na magduda. Wala kang dapat na pagdalawang pag-iisip. Because your assurance of salvation is the base you can work from. Makapag-aaral ka ng kaluluwa is the foundation na matibay. Pwede ka mag-share ng Ebanghelyo dahil kaya ka tayo nakakay kasi sigurado ko sa pupuntahan ko. Kaya isasama kita. Pag hindi sigurado ng pupuntahan, yung tao nag-aakay sa inyo, huwag kayo sasama. Ibubulit lang kayo. So when you know your future is secured and you can focus on the present, wala ka nang dapat ipag-alala sa what you are going to heaven. Again, the assurance of your salvation will allow us na makagawa ng tama. Bakit? Ako'y ligtas na and I am trying to get you to heaven. Sinisigaw kong makinig ka, maakay ka, madala mga mahal sa buhay, kaibigan, because I am saved. I know for sure ako'y anak ng Diyos. At bilang mabuting kaibigan, hindi ka nadadali sa kapamakan, dadali kita sa kaligtasan.
Yun ang gawa ng mabuting tao. Again, ano sabi sa Proverbs 11:30? Hindi po sinabi ng Bible. Proverbs 11:30. Okay, pakibasa. Begin. So, pagka ikaw ay matuwid, mag-aakay ka ng kaluluwa. At yun ay ginagawa ng mga wise na tao. Ang nag-aakay ng kaluluwa ay gawain ng may katalinuhan. Ginagawa ng mga pantas ng mga wise men and women. Pag nag-aakay ka ng kaluluwa, para sa Panginoon, you are wise. Kaya yung mga Kristiyano daw, na hindi nag-aakay ng kaluluwa, they are fools. So tayo mga Kristiyano, we want to follow people who can say, sigurado ako pupunta ako sa langit. Yun ang dapat yung sinasamahan. 2 Timothy 1:12. Ano sabi ng Bible? Si Paul, sa kabila ng paghihirap, 2 Timothy 1:12. Sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng buhay niya, lagi nakataya sa kamatayan. Ano basa? 2 Timothy 1:12. Begin. Amen. Hindi ako nahihiya. Amen? Dahil kilala niya yung sinampalatayanan niya. Kahit anong hirap, tinitiis niya. At hindi ako nahihiya mag-akay. Dahil nakikilala niya yung sinampalatayanan niya at naniniwala siya kanyang ingatan, yung kaluluwa ko na ipinagkatiwala ko sa kanya. Ganun katindi yung confidence itong si Paul. So ano unang test? Para malaman natin na tunay kayo talagang Kristiyano. Or test whether you are doubting or not. Kailangan maintindihan nyo na yung doubting nyo will limit your ability. Yung doubting nyo will hamper your energy. When you pray and doubt, walang nangyayari. But when you pray and believe, you will receive. You will receive confidence. At si John, yung binabasa ito natin, nagnanais siya na huwag kayong, sana ligtas ako. Baka sakaling ligtas ako. Hindi sinasabi na kayo ay sinusulatan ko para umasa kayo na maliligtas kayo. Walang ganun sinabi sa Bible. Sabi ni John, these things have I written unto you, that ye may know. Amen? Dapat ka magtiwala na yung sinasabi ng Diyos sa iyo na sumaparanagay sa Kanya ay mayroon kang buhay na walang hanggan. Let's see the commandment test. Pag nakapasa tayo rito, salamat sa Diyos. Pero alam nyo, kung tunay kang Kristiyano, magduda ka man o hindi, salamat na lang, hindi ka pupunta sa impyerno. You know why? Ang mayroon ng kaligtasan mo siya. At yung kaligtasan may gawa, siya rin. Ibinigay sa iyo. Magduda ka man, hindi makakapekto yun. Dahil kahit anong bata, na ipinanganak, na isang magulang, na isang nanay, kahit magduda siyang nanay niya yun, o tatay niya yun, kahit anong pag-iisip meron siya, labas sa nagluwal sa kanya, hindi mawawala ang katotohanan, siya ay iniluwal ng babaeng yun, at siya anak ng babaeng yun. Amen? Kahit anong sama ng anak natin, kahit anong sagrado ginawa niya, hindi mawawala ng ginawa niya, yung inyong relasyon bilang magulang. Although masama yung gumawa ng mali, pero yung relationship niyo will stay. Bakit? Anak mo yun eh. Nagkaroon lang ng lamat ang inyong gunawaan. Commandment test. If you say, kilala mo siya, pero hindi mo sinusunod ang kanyang utos, warning sign. Hey, Kristiyano ako, wika mo. Ako ay anak ng Diyos. Manampalataya sa Kanya. Papunta ako sa langit. Ako ay may buwan walang hanggan. Ang tanong, sinusunod mo ba yung sinasabi ng Diyos? Pagkaling ko, naghahanap ka ng pupuntahan sa church. Mga kapatid, ang unang tanda na ikitunay na anak ng Diyos, sumusunod ka sa utos ng ama mo. Amen? Basa 1 John 2, 3-5. Basa mga kapatid. 1 John 2, 3-5. Okay, basa. Kung Kristiyano ka, sinasabi mo sumusunod ka sa Kanya, at hindi ka tumutupad sa Kanyang utos, sinungaling ka. Dahil ang Kanyang tunay na anak ay tumutupad sa Kanyang salita.
Tunay na sa kanya'y sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi sa utos ng sarili niya. Hindi sa utos ng mga tao. Sumusunod siya sa utos ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, commandment test. Kayo ba'y sumusunod sa Diyos? Pag kami sinasabi sa Biblia, sumusunod po ba tayo? If yes, you are a child of God. Kasi sumampalataya kayo. Sumusunod kayo sa Kanya. Kung ako'y na kay Kristo at si Christian sa akin, I am going to walk like Him. I'm going to do things na ginagawa niya. Hindi ko man magawa perfectly, pero makasusunod ka sa ginagawa niya, sa ipinautos niya. Yung sinasabi rin tinutupad ang kanyang mga salita. It has something to do with parang marino, mga mariners. Noong araw ang mga mariners, as far as I know, they would follow yung course ng kanyang barko by the stars. Kung hindi nagkakamali. And hindi man niya eksaktong masunod yung course on the stars, by the stars, it doesn't mean na nawawala na siya sa linya niya. Nalilikuman, bahagya, pero sumusunod sila doon sa course ng star na yun. Focus sila. Yung goal ng sailor is being controlled by the course of that star nung araw, is to navigate by the star. Si John, ginamit yung ganyan prinsipyo na yun ang paniniwalaan na nating dapat ng Biblia should be the standard by which we live. Hindi ba natin nasusunod lahat? Pero majority of what's written, sinusunod natin kasi Kristiyano ka. Amen? Walang nananatili kay Kristo na sadyang pilit na naghahat ng inuman, naghahat ng lakatsahan, walang sadyang na kay Kristong Kristiyano na sadyang nagpapakawala ng buhay at nagwawalwal at wala na ginawa kundi gumawa ng kalapastanganan. Walang Kristiyanong ganyan. Dahil ang tunay na Kristiyano, nagbabago buhay. 2 Corinthians 5:17. Sino man na kay Kristo, bago nila lang. Amen? Ang tunay na saved, nabubuhay ng matino in private and in public. Yung tahasang sumusuway sa Diyos at hindi siya nagigiyagis. Yes, hindi tayo perfect. Lahat tayo nagkakasala. Pero pag nagkamali, alam mo hindi tama ang puso mo, nagigiyagis ka, hindi ka makatulog. Alam mo may ginawa ka hindi tama sa mata ng Diyos. And you try to make it up. At nag-ayos ka, inayos sa Panginoon. Kasi Kristiyano ka. Pero yung mga sinabing Kristiyano daw sila, pero lahat ng inuman, pinuntahan, lahat ng pagbababae ginawa, panlalaki ginawa, kabulustangan ginawa, don't tell me Kristiyano ka. Hindi ka naman konsensya. Hindi ka nagigiyagis. Ang tunay na Kristiyano, hindi wagas ang paninira ng buhay, ng kapwa, ng sarili, hindi sakim sa papuri. Ang tunay na Kristiyano, ang Diyos ang pinapapurihan. Kaya si Kristo nagkatawang tao, to destroy the works of the enemy, to destroy the works of the flesh. At ang tunay na Kristiyano, hindi talaga gumagawa ng sadya ng kalapastanganan at hindi siya nakukonsensya. 1 John 3:6. Hindi po sabi ng Bible. And to this will I close. Pakibasa. 1 John 3:6. Basa. Ibig sabihin ba, sinless perfection, hindi ho? Ay, ibig sabihin niya, ang ipinanganak ng Diyos, nananampalataya sa Kanya, nananahan sa Kanya, hindi ginagawang sadya, tahasan, walang konsensya ang pagkakasala. Meron siyang pagkikiyagis sa kanyang puso. Ang tanong, as I close, commandment test, gaano kabuti sa inyo ang sumunod sa sinasabi ng Diyos? Gaano kahalaga sa inyo ang sumusunod sa sinasabi niya? O wala kayong pakailam kung ano sinasabi ng Diyos, basta mabubuhay sa sarili ko. That's a commandment test. Kung tunay kang Kristiyano, susunod ka sa Biblia. Ang tunay na nananampalataya ay sumusunod sa Biblia. Ang tunay na Kristiyano, nagbabago buhay at pag may maling ginawa, nagigiyagi siya, humihingi siyang tawad sa Diyos, ang masalangit. Ang tunay na nagbabagong buhay, ang tunay na Kristiyano, nakikinig ng salita ng Diyos. John 8:47. Pakibasa. John 8:47. Basa.
Simple lang. Ang sa Diyos, nakikinig na salita ng Diyos. Hindi ka nakikinig? O, hindi sila nakikinig. Bakit? Hindi kasi sila sa Diyos. Ganun ka simple. Commandment test. Are you saved? If yes, amen. But are you following what the Bible says? Sana tulungan tayo ng Panginoon. Let me close with this. Before we play the video. Kung kayo nakasakay na sa aeroplano, alam niyo sinasabi ko, bumili ng ticket, lahat ng papel ginawa niyo, pagdating sa aeroplano, hindi ka nanginginig, at hinahanap ni Kapitan, asa ni Kapitan, gusto kong malaman ang itsura niya, ano pangalan niya, gusto kong matiyak, marunong ka gusto kong palipad. Hindi, walang ganon. Walang ganon, baka ibaba ka, i-upload ka, upload. Pagka pupunta ka sa ibang bansa, ibang lugar, aeroplano sasakin mo, meron ticket, tinawag ang pangalan ninyo, pasok mo kayo lahat, at hanap mo, upo ka, tutulog ka. Buong tiwala mo sa piloto na makakarating ka ron sa pupuntahan mo. Tiwala ka sa piloto na makakarating ka sa pupuntahan mo. Mga kapatid, tao lang pinagtiwalaan nyo, Diyos pa. Ganun ka simple. How do you put your trust in man? Dapat ganun din tiwala nyo, lalo na sa Diyos. Now, let me show you this video. Kung paano ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos sa buhay ng mga Kristiyano at ang Diyos ang gumagawa, lalo sa anong patibayan ng pananampalataya. Watch this.